Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha lubha akong akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala ng iyong anak para sa aming nabuhay talaga. Kami nawa ay maging kasalo niya pakundangan sa pag-ibig ng Espiritu ang kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino mang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat napasubasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo? Panginoon, tanong niya, ako'y si Jesus, ang iyong inuusig, tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang mga tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye, matuwid sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nanalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po akong nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihang
galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipapaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na nakasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat napurihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kainin ninyong laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at tumiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at tumiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kaniya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kaniya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang.
Namatay sila, bagamat kumain iyon. Sinabi to ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayon, happy birthday sa inyo. Sa may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Sa atin pong unang pagbasa, narinig po natin ang kwento ni Saulo o San Pablo. Pamilyar ho kayo sa istoryang ito. Para sa iba, ang title nito ay Conversion of Saint Paul, ang pagbabago ni San Pablo. Ano ho ba ang ibig sabihin ng conversion? Ayon ho sa dictionary, nangangahulugan ho ito ng complete change of direction. Para sa mga spiritual writers, ito ho naman yung tinatawag na spiritual about face, to turn thoroughly. Kung titingnan ho natin ang buhay ni San Pablo, ano ho ba yung conversion na nangyari sa kanya? At tunay ho bang siya'y nagkaroon ng conversion? Sapagkat, para sa ibang mga theologians, hindi ito conversion, kung hindi calling and sending forth to the Gentiles. Bakit kanyo ho? Kanina sa definition ng conversion ay yung complete change of direction. Ngayon, kung tatanungin si San Pablo, siya ba'y nag-iba ng relihiyon? Hindi naman ho eh. Bakit? Iisa pa rin ang Diyos na kanyang pinaniniwalaan. Hindi siya lumipat ng ibang relihiyon. Ikalawa, si San Pablo ho ba ay namuhay ng immoralidad or immoral life? Hindi naman ho eh. Bakit? Kung titingnan, he was very seal. Tutuusin nga ho, mapagsidhi yung kanyang pagsunod sa Diyos eh. Kasi yung mga hindi naniniwala, sa pinaniniwalaan nila, ay inuusig niya, kinakaladkad. Kasi siya ho ay kabilang sa tinatawag na Pariseo, at yun yung Pariseyong ito, ay meron po ho mga tinatawag na grupo na Shammamite Party. Ano ho yung Shammamite Party na ito? Sila ho yung mga very conservative na mga Hudyo. Kaya ano yung paniniwala nila? Na hindi natin kailangang intayin ang intervention ng Diyos para mga tao ay magbago. Kailangan kong gumalaw para ang mga taong ito ay mailapit sa Diyos. Kaya yung mga hindi naniniwala noon sa Diyos ay kanyang inuusig, pinapapatay. O, titingnan natin ang buhay niya. Ayun ang kanyang paniniwala. Uusigid, papatayin. Pero ano ho ba yung conversion? O yung pagbabago ni San Pablo? Ito ho, sa salitang Griego, ang ibig sabihin nito ay metanoia. At dalawa hong salita ang metanoia. Meta, ibig sabihin ho niyan ay beyond. Nous, ibig sabihin naman ho ay mind. To go beyond one's mind. Kaya ito ho, nagbago kay yung metanoia, total conversion ni San Pablo. Ano ho ito? Nung una, sila'y naniniwala na sila lamang ang bayang pinili ng Diyos. Sa madalit sabi, kayo na mga outside ng Israel, kayo ay hindi bayang pinili ng Diyos. Hindi hupat ganyan pa rin ang mentalidad minsan ng mga Israel. Kaya kami magaling, kaya kami hindi natatalo sa gera, kaya kami ay very powerful, maliit na bansa pero malakas kami. Kasi kami ang bayang pinili ng Diyos. Ay teka muna, ay paano naman tayo? Hindi rin ba tayo pinili ng Diyos? Kaya hindi rin pwedeng sabihin ng ibang relihiyon, kami lamang ang maliligtas. Kaya kayo sa amin na sumapi, ay teka muna, ay paano naman kami?
Kasi may mentalidad ho sila, yung tinatawag na superiority of the Jews over the other races. Kaya ito yung metanoia kay San Pablo. Ano ang nangyari? Na dating iniisip nila na kami lamang ang bayang pinili ng Diyos, kaya siya ay nabulag, pinagaling na naayas, hindi na ngayon sila ang tinatawag na superior race. Ibig sabihin, lahat ho tayo ay mga pinili ng Diyos. Lahat ho tayo ay anak ng Diyos. Kaya, ito magandang lesson din katulad na nangyari kay San Pablo. To go beyond one's mind. Ang atin hong pagiging makitid ang utak ay atin hong lalawak-lawakan. Kasi meron ho si San Pablo nung unang bias. May prejudices. Hindi ba't ganyan din naman noon nangyayari sa atin? Napakadami ho nating mga biases. Prejudices. May nabasa ka lamang na garin oo nga. May nakita ka na lamang na garin oo nga. Kailangan din natin ng metanoia. Lalawak-lawakan ng isip. Bakit tayo nagagalit minsan? Kasi, anong sabi natin? Ano kang kitid ng utak mo? Yung ang lawak-lawakan. Kapag naging malawak ang ating pag-iisip at ang atin pang-unawa, magkakaroon tayo ng metanoia. Kaya sa ating ebanghelyo, naging makitid pa rin ang isipan ng mga Hudyo na nakapalibot kay Jesus. Paano naming maiinom ang iyong dugo? Paano namin makakain ang iyong laman? Pero tayo na naniniwala sa Kanya, we go beyond one's mind. Ang pagtanggap natin kay Jesus sa pamagitan ng komunyon, sa pamagitan ng ating pamumuhay, at yan ang nangyayari sa atin, metanoia. The total change of our heart. The total change of our mind. Kaya, si San Pablo din naman nagsabi, to renew our minds. Saan ba nanggagaling ang tukso? Sa isipan natin. Saan ba nanggagaling ang kasalanan? Nagsisimula, pumasok sa isipan. Kaya pag ang isip natin, iniisip natin ay masama, anong ipinasok natin ay puro mga trash, anong lalabas sa ating bibig? Anong ilalabas sa ating puso? Kasi yan ang ating isinasabuhay. Kaya, tama din naman nga si San Pablo. Ililinisin ang ating isip. Mahirap pag ang kausap ay hindi masyadong makaintindi. Ilan mo ng kasasabi, ilan mo ng kapapaunawa, ay may kanya, may sariling kanya, ilan mo ng kapapaliwanag, ay hindi pa rin. Matigas pa rin ang ulo, makitid pa rin ang ulo, pangkal pa rin. Mangyayari? Kasi, yung lamang nasa kanyang isip. Minsan, yung ekspresyon ko na lamang, ay hayaan mo na. Ay hindi abot ng isip minsan, magagalit ka. Hayaan mo na. Baka hindi abot ng isip. Kasi minsan tayo, kung ano ko ito, dapat ganyan din kayo. Hindi rin naman din pala ito nangyayari. Kaya, ito yung total conversion. Ito metanoia nangyayari kay San Pablo. Kaya para sa atin, mahalaga ito. Kung paano natin lalawakan, lalatigit ang ating pangunawa. No biases, no prejudices. Ibinibigay sa atin ng Ama ng ating anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa Kanyang lahat ng ating mga pangailangan sa pamagitan ni Kristo ang pinagmumulan ng bagong buhay. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan
ng Eucharistia. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang simbahan, naway lumago sa pagpapahalaga sa Eucharistia bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga may sakit, naway palakasin ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo po na sa aming pakikipag-isa sa Kanya, kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri ka, Diyos, sa maraming kasalibutan sa mga. Kapuri-puri ka, Diyos, sa maraming kasalibutan sa ganda ng bayan mula sa katas ng ubas mo ng alak na ito para mag-inuming ng bibigay ng iyong Espiritu. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa ang gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami ay gawin mong haing sa iyong laging nakalaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mo mahal. Nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng ngayong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit niaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo pong isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Nalalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose, ang kaalisnisang esposo ng mahal na Birheng Maria na ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa ito sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin ng may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Manaming masalangit ka, sambahin ang ngalan mo, ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na
masama. Inihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya. At huwag naming mga pagkakasala, pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muli na buhay. Siya nag-aalay sa makasanan sa libutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang panalapiging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mo mahal. Na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, lingapin, subaybayan, kasama na po yung buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.